Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back dito sa ating Pilipinas News Channel. Marami po tayong mga hot na hot na mga boxing news po ngayon at yung pong iba dito ay talaga namang mabibigla kayo o masusurpresa kayo dahil na nga po sa mga nangyayari mga pagbabago sa mga boxing matches po natin kagaya na lamang ni na Tank Davis at ni Naoya Inoue na mga face of the boxing world po ngayon. So ngayon po dito sa ating source na A3 Boxing TV bilang kapalit kay Goodman, makakaharap ng number 1 na si Inoue ang number 57 na si Kim. Mas maganda siguro kung ang rank 2 na si Casimero ang makakaharap niya. So ayun po yung info po dito sa ating A3 Boxing TV page. So shout out po sa page na yan. So rank number 57, medyo napakalayo naman po yata sa kalidad na fighter ni Naoya Inoue. Bakit hindi kaya yung rank 2 na lang ang sagupain niya na si Casimero? Well, naiintindihan din naman po natin yun mga kababayan dahil si Casimero po ay wala po siyang ngayon, karga. Kumbaga, wala siyang mga belts na hawak na kung saan ay hahabulin ni Naoya Inoue. Kaya nga po nang sabi ng mga boxing analyst na si Casimero po ay high risk pero low reward para kay Naoya Inoue. Kaya nga na lamang po hinahabol ni Naoya Inoue yung mga malalakas at matitinding kalaban at kahit hindi po gaanong malakas or matindi ang kalaban ni Naoya Inoue, basta ito po ay merong hawak na kartada or meron pong karga ang kanyang kartada or meron silang mga belts, no, na hindi naman malulugi itong si Naoya Inoue. Delikado po kasi talaga siya kay Janriel Casimero dahil meron din po talagang lakas ang ating angas ng Pinas. So sinabi pa rin po dito sa A3 Boxing TV, Inoue versus Kim, January 24, 2025. Si Kim ang kapalit ni Sam Goodman para labanan si Inoue. Delikado dito ang monster. Ano sa palagay nyo? Ito na ba ang pinakamalakas na kapalit? So sa tingin ko po, napaka-sarcastic naman po ng Facebook page ng A3 Boxing TV dahil from rank number 1, rank number 57 po yung kanyang lalabanan. So napaka-dehado nitong si Yoo-Jun Kim kontra naman dito sa ating undefeated or sa undefeated ng Japan na si The Monster Naoya Inoue na rank 1 po sa BoxRec. At sinigundahan po ang information na ito ng KO Boxing Channel. Sinabi po dito, breaking. Oppa, bagong makakalaban ni Naoya Inoue, ipinakilala ng mga tol. Makakasagupa ni Naoya Inoue ang pambato ng South Korea na si Hee-Jun Kim matapos tuluyang umatras ang kampo ni Goodman dahil sa muling bumuka ang injury nito sa mata. So si Goodman po kasi mga kababayan, ang original dapat na makakalaban nitong si Naoya Inoue pero umatras po siya dahil nga po sa injury niya sa mata. At ito po ay bumukas ulit, instead na magaling na sana, bumuka po ulit ito dahil po sa kanyang sparring kaysa kanyang pag-iensayo. So dito naman po sa BNCL page, legit na makakalaban ni Inoue si Hee-Jun Kim. Umakyat na dapat si Inoue sa 126, wala na siyang mapapala sa 122. So kung mapapansin po ninyo dito sa kartada ni Naoya Inoue sa latest, no po, napapansin po ninyo dyan na naka-versus na po siya dito sa BoxRec. Kung mapapansin po ninyo, si Hee-Jun Kim, January 24, 2025 po yung set ng kanilang magiging laban. Sa iba pang mga balita, mga boxing fans, no po, sabi po dito sa Boxing Talk Pilipinas, pagkatapos ni Sam Goodman, ano na ba ang balak ni Naoya Inoue? Dahil alam po natin na mga kababayan na si Naoya Inoue ang isa sa pinaka-active fighters na face of boxing ngayon at talagang pinaka-exciting fighters din. Dahil kung talagang papasok ka sa lona kasama si Naoya Inoue, meron talagang babagsak. Kagaya ng naging latest na laban niya kay Nery, no, na talagang bumagsak din itong si Naoya Inoue sa round 1 pero nakabawi siya sa mga sumunod na rounds hanggang sa tinalo niya via TKO itong si Nery. Ngayon naman, sabi po dito sa Boxing Talk Pilipinas, no, matindi to mga tol. Ayon mismo kay Mr. Ohashi, ang may hawak kay Naoya Inoue, ay sinabing plano nilang isunod na dispatchahin si Alan Picasso ng Mexico at Murodjon Madaliev ng Uzbekistan pagkatapos ni Inoue sa Korean fighter. So, yung Korean fighter na nga po ang kalaban talaga ni Naoya Inoue at isusunod niya pong i-dispatcha. Pag sinabing dispatchahin ay
tatalunin or kakalabanin. Si Alan Picasso ng Mexico at Murodjon Akhmadaliev ng Uzbekistan. So yan lamang po ang ating boxing news ngayon mga kababayan, no, sa ating nakalap na balita dito sa ating Pilipinas News Channel. Kung gusto nyo po ng mga ganitong klase ng content, mga balitang ganito na kinahihiligan po ninyo, ay subscribe na po kayo sa ating channel. Sabihin nyo po dyan sa comment box kung kayo po ay sang-ayon na si Hee-Jun Kim ang magiging kapalit na kalaban nitong ating Japanese monster ng Asia, no, na si Naoya Inoue. So paki-comment naman po yung inyong mga suggestion, yung inyong mga naiisip. Okay, nasa isip po ninyo ngayon diyan sa comment box. So once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.